Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang kinatawan mula ho dyan sa Embahada ng Pilipinas sa Damascus, Syria. Ito ho, si Philippine Ambassador Charles Defar John Reyes. Sa pagkakataong ito, welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. At unang-una, nais po namin makumusta muna yung kalagayan ng ating mga kababayang Pilipino dyan sa Syria sa harap po nitong sitwasyon ng mga nangyayari dyan, lalo na yung sa gobyerno ho ng naturang bansa. Lahat naman po sila, 703 po sila lahat ay ligtas at nasa mabuting kalagayan. No? May mga natakot pero pangkalahatan po ay okay po ang kanilang kalagayan. No? Mm-hmm. So that's good news, ano. So papaano ho ba tayo nakikipag-coordinate po sa kanila para kahit papaano updated dun sa kalagayan po ng mga kababayan nating Pinoy, ano ba ito? Through individual, dahil mahigit 700 lang pala ito, ano? Or meron din mga community leaders na kabilang ho doon sa mga kinokontak natin. Paano ho ba set up doon sa distribution ng mga impormasyon? Lalo't mga sensitibong bagay ang kinakailangan hong pagplanuhan dito, sir. Unang-una, meron po kami mga inatasang parang leaders sa bawat lugar, sa Aleppo, sa Hama, sa Homs, Latakia, Tartus, at dito po sa Damascus, no? Isa na po yun. Pangalawa po, meron po kaming kanya-kanyang group chat din po, no? Na kung saan po namin sila nakakaugnayan, at meron din po kaming email na kung saan po kami ay nagpapadala ng mga mensahe o payo o anuman impormasyon para sa pangkalahatang mga kababayan nating Pilipino. Yun. Okay, ang akin pong katandem dito si Bombo Victor Liantino. Meron din mga katanungan. So, Bombo Vic, any question or mga nais mong malaman hinggil dito sa sitwasyon dyan sa Syria? Magandang araw po at nais ko lang malaman, matanong namin kung nadagdagan pa po ba itong mga pansamantalang nanunuluyan doon ho sa mga itinalaga ninyong shelter? Dito sa shelter po natin, sa kasagsagan po ng pangyayari simula nung Biyernes hanggang itong nakarang linggo, may mga nag-request po na makisilong, no? Sila po ay mga 10, no? 2 lalaki at 8 babae, no? Ito lang naman ay sa kadahilanan sila ay natatakot o nasisindak sa mga pangyayari sa kanilang mga kapaligiran. Pero yung iba nga po sa umaga ngayon po ay nagpaalam na para bumalik sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon po medyo humupa naman yung pangyayari kaya parang minabuti na rin nilang bumalik sa kanilang mga tahanan. At kapag umalis po doon sa shelter, kailangan pa po ba nilang pumirma sa waiver or maaari naman silang makabalik kung gugustuhin nilang bumalik? Generally para sa mga distressed na kababayan natin yan, no? Pero sa mga pangyayaring nakaraan, no? Ito rin po ay in-offer namin sa mga pangkalahatan, lalo na po yung walang matutuluyan o natatakot sa kanilang mga tirahan, no? So technically po hindi naman po sila talaga yung tinatawag naming wards, no? Pansamantala lang po sila doon at yun naman po ay ayon sa tungkulin ng embahada na tumulong kahit kaninong Pilipino. Kaya sila po ay kinanlong namin. No? So paglabas naman po nila, balik naman po sila sa kanilang mga tahanan at kanilang mga dating trabaho. Eto, balik po sa akin. Siguro dahil dito po sa amin, napakaraming mensahe yung pumapasok at nagtatanong tungkol sa kalagayan ng mga kababayan ho natin dyan. And every now and then, ay kinukumusta po yung kung may mga impormasyon kami about dun po sa mga kababayan natin dyan sa Syria. Siguro manggaling na po sa inyo ang panawagan para ho dun sa mga may kamag-anak dyan na nag-aalala pa rin hanggang sa mga pagkakataong ito. May mga times kasi na hindi nila makontak yung kanilang relatives. Para mapawi naman yung kanila pong pag-aalala. Go ahead po, Charles Defar, John Reyes.
kamag-anak po ng mga kababayan nating nasa Syria o ang mismong mga kababayan natin dito sa Syria, kung may nais po kayong alamin o kailangan nyo po ng tulong o kumustahin o malaman ang sitwasyon ng inyong mga mangyari po ay sumangguni po kayo sa Embahada ng Pilipinas dito sa Syria. Meron po kaming Facebook page, no? Philippine Embassy in Syria. Meron din po kaming email address pe.damascus@gmail.com at meron po kaming hotline number na bukas 24 oras. Ito po ay ang +963 949 155 557, no? Kung ano mga katanungan o kailangan po ninyong malaman na ito po ay tubili naming sasagutin. Huwag po kayo maglala, ang Philippine Embassy po natin dito sa Syria ay 4 na araw na pong naka 24-hour duty dahil po sa mga pangyayari dito sa aming lugar at lahat po ng mga hinging tulong ng ating mga kababayan ay aming tinutugunan. Makakaasa po kayo na sa mga darating na araw ay magiging ganito pa rin ang aming serbisyo at mandato para sa ating mga kababayan dito sa buong Syria. Okay, with that, maraming salamat sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon at iba pang update mula ho dyan direktamente sa Syria. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Charles Defar ng Philippine Embassy sa Damascus, Syria. Si Ginoong John Reyes, dyan ho sa mga update kaugnay pa rin ng mga naitatala na sitwasyon dyan sa Syria. Bunsod nga nitong bangayan sa politika dyan at kalaunan ay napaalis po yung leader na si Assad. Mga kabombo, may mga update pa ho tayo dyan. Maya-maya lamang.